Hello po sa lahat po ng mga Davercats at sa lahat ng mga nanonood at sumusubaybay sa mga updates natin dahil narito na pong ilan sa mga comprehensive na balita patungkol kay Mr. Bimby. So marami kasing mga nagtatanong, nag-PM or kung anek-anek pa nagko-comment sa comment section na bakit daw parang biglang nagbago yung schedule ng parang appearance ni Bim dito po sa Itbulaga. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So ito na, let's talk about this one. Mga kamarites, kachika at kapwa main character, kung napansin ninyo na medyo missing in action o hindi consistent ang ating paboriting showbiz royalty na si Bimby Aquino sa pananghalian ninyo sa Itbulaga, huwag kayong mag-alala o mag-isip ng kahit anong drama. Ayon mismo kasi sa opisyal na payag ni Papa Jack Salvador, ang Trusted Road Manager or RM ni Bim, may napakalaki at napakagandang dahilan kung bakit tila putol-putol ang kanyang paglabas sa longest running noontime show ng bansa. Ano nga bang dahilan na po ano nga ba talaga yung dahilan? At nagsimula na po kasi yung isa sa pinakamahalagang bahagi ng buhay ni Mr. Bimby Aquino. So yun ang ating pag-uusapan, no? So this time is bubusisiin natin yung buong detalye at ano na nga ba yung mga susunod na journey at kung paano pinupush ang kanyang academic glow up at kung bakit ito ay isang malaking panalo para sa kanyang career at personal growth, no? Bago natin pag-usapan ang kanyang schedule, balikan muna natin ang timeline at context ng pagpasok ni Bim sa Itbulaga. Si Kris Aquino, nagkaroon siya ng comeback media and then nagkaroon ng TV guesting si Bim and then na-notice po ng mga fans yung kanyang inconsistent na naman at si Papa Jack, here it comes, pumasok siya sa eksena para po ipaliwanag ang parang yung side ni Bim, ano. So nung unang sumabak si Bim sa intablanong Itbulaga, naghiyawan ang buong Davercats sa social media stance ang kanyang likas na charms, matangkad na tindig at napakalambing na pananalita na nakuha niya sa kanyang ina na si Kris ay agad na nagtrend sa TikTok, Facebook at X na dating Twitter. Ang lumabas na tanong sa media, isang linggo matapos ang kanyang masayang paglabas, napansin ng mga loyal viewers na may mga araw na wala si Bim sa studio. Marami ang nag-speculate. Pumunta pa siya sa US para makasama si Kris. May bago ba siyang movie project? Nag-back out na ba siya sa hosting? So yun ang mga tanong. Pero ang pasabog na paglinaw ni Papa Jack Salvador upang tuluyang wakasan ang mga chismis at maling haka-haka, nagbigay ng opisyal na payag ang kanyang RM na si Papa Jack Salvador. Nilinaw niya na walang tampuhan, walang problema sa production at higit sa lahat, committed pa rin si Bim. Sadyang inuuna lang niya ang kanyang pag-aaral dahil eto na, nag-start na ang kanyang online class. Bakit nga ba pina-priority ang academics or academic era? Sa mundo kasing ginagalawan ng mga celebrity, madaling mabulag sa instant fame, guesting at endorsement. Ngunit para sa pamilya Aquino, palaging numero uno ang edukasyon. Siyempre sa kanyang academic online class, tapos showbiz and hosting pa, diba? May mga heavy reading essays, Itbulaga appearances, flexible schedules, endorsement shoot, brain power, discipline, fan interaction. So kasi yung legacy kasi ni Miss Kris Aquino sa edukasyon, alam ng lahat na si Kris Aquino ay isang napakatalinong alumni, no, ng kabila ng kanyang abalang showbiz schedule. Noong araw ipinaglaban niya ang kanyang pag-aaral. Ang katangiang ito ay maingat niyang ipinanama sa kanyang mga anak na si Josh at Bim. Modern online education format. Ang online classes para sa tulad ni Bim ay hindi lang basta pag-Zoom meeting at pag-attendance, kasi sinasabi ng ilan na pwede naman siya mag-online class na nag-host or present siya sa Itbulaga, 'di ba? Parang ganun yung mga comments. So meron kasing proseso yan. May mga heavy reading materials, kinakailangan magbasa ng napakaraming modules at schedules, papers at strict submission deadline. Hindi pwedeng idahilan ng showbiz kapag submission ng requirements, 'di ba? And of course, the virtual group studies. Kailangan niya makipag-collaborate sa kanyang mga classmate kahit nasa magkaibigang time zone o lokasyon.
So, malaki yung naging impact ng online class sa scheduling ni Bim. Paano nga ba ginagawa ng paraan ng pamilya at ng Eat Bulaga Production ang team ng bagong schedule ni Bim? So, ito yung breakdowns, no? Kapag walang class day, kapag may online class day morning, no? Routine studio, prep, call time, staying, waking up early, tapos modules niya, review, Zoom, login, noon time, focus live hosting. Yun yung umiikot sa buhay ngayon ni Bimby. Kaya talagang pinagkakasya niya talaga yung kanyang mga schedules, 'di ba? Pero 'di ba, nire-respeto natin yung kanyang time management kasi napakaganda ng setup dahil pinapakita ng pamunuan ng Eat Bulaga ang kanilang buong suporta sa pag-aaral ng mga kabataang host. Hindi nila pinipilit si Bim na mag-sacrifice ng klase para lang makalabas ng TV, no? Flexible yung kanyang showbiz contract dahil sa tulong nga ni Papa Jack Salvador, nakadesenyo ang mga showbiz engagement ni Bimby upang maging study friendly kapag may bakanting araw o kapag tapos na ang kanyang major school deliveries. Doon siya pumupunta sa TV at TV5 studio para magkalat ng love energy. Ang positibong epekto nito sa Gen Z fans, ang hakbang na ito ni Bim at ng kanyang management ay nakatanggap ng napakaraming papuri mula sa netizen, lalo sa Gen Z audience, na meron po kasi mga pangunahing dahilan kung bakit sobrang naging magandang halimbawa, 'di ba? Kasi nagpakita lang naman si Bim ng isang authentic role model for the youth sa panahon kung saan marami sa mga kabataan ang gustong maging instant influencer or content creator ng walang sapat na edukasyon. Ang pagpili ni Bim ng kanyang pag-aaral ay isang malakas na mensahe, cool pa rin mag-aral. Biruin nyo kung tutuusin si Bim hindi niya na po kailangan yun kasi mayaman ng mami niya eh. Diba? Hindi na po magugutom yan. May mga insurances po yan. Lifetime insurance na kung saan kapag po nasa edad na sila or mawala man yung magulang niya, makakapag-aral pa din siya. Even yung mga yaman, mga asset and liabilities si Miss Chris ay kinukonsider din po na mapupunta rin talaga dito kay Bim. Pero it doesn't matter, no? Talagang importante talaga sa kanya yung pag-aaral and depth in intellectual growth. Ang pagiging isang mahusay na host sa telebisyon ay hindi lang nakasalalay sa kagandahang lalaki o kasikatan. Ang malawak na kaalaman na makukuha niya mula sa kanyang online classes ay magagamit niya upang mas maging malalim, mas mabilis mag-isip at mas articulate na interviewer or communicator sa hinaharap. And of course, less pressure din, 'di ba? Sa better mental health niya dahil hindi siya araw-araw na pinupush sa pagtatrabaho, naiiwasan ni Bimby ang maagang burnout. Nakakapamuhay siya bilang isang normal na teenager habang ginagawa rin ang kanyang passion sa showbiz. Ang kanyang future lookout at projection. Anong maaari nating asahan sa mga susunod na buwan sa karir at pag-aaral ni Bim? Syempre may mga special guest appearance siya. Inaasahan na lalabas pa rin si Bimby sa Eat Bulaga tuwing may malalaking special na okasyon, katapusan linggo or Saturdays o sa tuwing may mga school breaks, diba? Alam ko po na parang 3 days, no, yung kanyang schedule for the week and graduation milestone. Paniguradong aabangan ng buong bansa ang kanyang susunod na academic milestone. Ang bawat tagumpay niya sa paaralan ay magiging tagumpay din ng kanyang mom na si Chris at ang kanyang loyal supporters. Habang tumataas ang kanyang antas sa pag-aaral, mas nagiging matured ang kanyang pananaw sa buhay na makikita sa kanyang mga panayam at hosting segments. Kaya naman sa kabuuan, ang dahilan ng pagiging inconsistent ni Bim Aquino sa Eat Bulaga ay hindi isang negatibong bagay kundi isang napakagandang patunay ng tamang priority. Sa gabay ng kanyang RM na si Jack Salvador at patuloy na pagmamahal ng kanyang pamilya, matagumpay na pinagkasya ni Bim ang pagiging isang masipag na estudyante sa kanyang online class at ang pagiging isang sumisikat na palabas sa host sa telebisyon. So sa ating mga Gen Z at Dabber Cats, ito yung isang patunay na halimbawa ng main character energy na marunong magbalanse ng buhay, may pagpapalaga sa kinabukasan at higit sa lahat responsable. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.